So mga sangkay, pag-usapan po natin itong kaawa-awang nangyayari ngayon sa mga Kristiyano doon po sa Nigeria. May bagong balita mga sangkay at nakakapanlumo po ito. So hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation. Kamusta po kayong lahat? Nakakalungkot itong ating balita ngayon mga sangkay sapagkat ito po ay mga Kristiyano, no? Doon po sa Nigeria na wala pong tigil na pinipersecute, nakakaiyak yun po yung situation nila doon. At ang nakakapangilabot pa mga sangkay, mga global leaders sa buong mundo, bingi-bingi yan. United Nations at marami pa pong mga organisasyon international ang wala pong pakialam. Pinababayaan po yung maraming mga Kristiyano sa nagaganap na persecution doon po sa Nigeria. And why? Ngayon, titingnan po natin yung mga balita tungkol dyan. Anyway, before we start guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, i-check nyo po sa baba ng video na to. Makikita nyo po dyan yung subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, now, ito po mga sangkay. Nakakapanlumo po itong nagaganap doon sa Nigeria. At hindi po ito biro na kaganapan mga sangkay. Well, we know naman no, na tayo mga Kristiyano, may persecution po talaga. At pinagpala nga daw po ng ating Panginoong Diyos yung mga taong umaharap sa mga ganitong klaseng situation. And matagal na po itong nangyayari na persecution sa mga Kristiyano. Hindi po ito nangyari sa mga Muslim, pero sa mga Kristiyano, yung ganitong klaseng pagpapahirap, nararanasan po natin ito since panahon pa po ng early church, panahon pa po nila Apostle Paul. Nakita niyo po yung mga disipulo ni Jesus, yung mga disciples, kung paano po itinumba ng mga namuno noon. No? At ngayon, mga sangkay, ito po, sa Nigeria, kawawa po ang nangyayari doon. 53. Iba-iba to eh. May 53, mayroong mas marami pa mga sangkay na mga report na bilang ng mga tao na itinutumba doon po sa Nigeria. Ayan. Mababasa nyo yung grabing ganap. Nakakaawa at nakakapagtaka lang kasi nung I think 1 month ago, ang Amerika ay nagpadala po ng napakaraming sundalo. Kasi nagsalita nga po ito dito si President Donald Trump na ayon sa kanya, kailangan ng tulungan itong mga Nigerian Christians. Kasi, halimbawa, ang ginagawa sa kanila, sa gitna ng panambahan, bigla pong papalibutan ng may mga armas at babakbakan mga sangkay. Sabay-sabay. At itong mga sangkay, alam niyo na ang mangyayari. Deaths. Kawawa ang nangyayari. At ngayon, bagong-bago na naganap. Ayon po dito, during Palm Sunday, sa Holy Week, may nangyaring, di ko na mabanggitin mga sangkay, pero I hope na mabasa po ninyo. Yan po. Masyadong stricto si YouTube. So yan po mga sangkay ang ginawa sa kanila. Nakakapangilabot. On Palm Sunday during Holy Week. Ngayon, nasaan ang global leaders? Diba? Nasaan po yung mga global leaders? Wala po mga sangkay. Pinababayaan po yung maraming mga Kristiyano na ginagawan po ng ganito. Ito, may nagsalita na nga po, pakinggan po natin. They just murdered over 10 May pinutumbang ilan? innocent Christians on Palm Sunday. Tinubu, where are you? As your people are slaughtered in the night. Kita nyo? Inahanap nila mga sangkay yung leader dito sa Nigeria. Nasaan? Kasi mismo mga leader ng Nigeria, walang pakialam mga sangkay sa kanilang mga
mga nasasakupang mga tao doon, mga Nigerian people, na pinipersecute. So, nasaan sila? Yung gobyerno nila. As you sit in Aso Rock and you do absolutely nothing. You allow your people to Kita nyo mga sangkay, yan po ang ginawa sa kanila. be killed again and again and again and again. When will it stop? When will you hear the cries of Nigerians, of Christians? You can no longer deny genocide. Grabe. Nakakapangilabot, men. They're being slaughtered. And you say there's no issue. You will regret what you are doing. Grabe, oh. Tingnan nyo yung ginawa, mga sangkay. So, nakakapangilabot ito. Binalita na rin po ito, mga sangkay. Actually, marami nang nagbalita dito. Ayan, oh. Palm Sunday attack shakes Nigerian community. This is really happening, mga sangkay. Sa panahon po natin ngayon. Na yung pag-atake po sa mga Kristiyano ay palala po ng palala. Kaya tayo, mga sangkay, dito sa Pilipinas, talagang blessed po tayo eh. Because we are living in this country na hindi po tayo pinapahirapan ng gobyerno pagdating po sa ating faith, pagdating po sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Wala pong ganun. Malaya po tayo na nai-express po natin yung ating pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Yet, ang problema sa Pilipinas, there are many Christians or many people na binabaliwala yung relationships sa Lord. While these people, mga sangkay, doon sa Nigeria, sa gitna ng persecution, sa gitna ng pagpapahirap ng mga hangal na mga tao, makakapangyarihan ng mga tao, sige pa rin sila. Sige pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi pa rin po sila tumitigil. Kahit pinababayaan sila ng kanilang gobyerno. Kasi tayo dito sa Pilipinas, mga sangkay. Ano lang eh, magsimba, okay? Kung hindi magsimba, okay? Parang wala lang. Pero itong mga taong to, uhaw sa presensya ng ating Panginoon. 'Di ba? Dito sa Pilipinas, nakakalungkot, mga sangkay. No? Sa bansa po natin, nasa malayang bansa po tayo. Pero maraming mga tao, kung titingnan mo sa paligid, walang pakialam sa simbahan, walang pakialam sa relasyon sa ating Panginoon. Magsisimba lang kapag kagusto nila. Magsisimba lang kapag trip nila. Kapag wala po silang gana, hindi na po sila magsisimba. Kapag dumaan sa pagsubok, hindi na po sila magsisimba. Kapag pinayaman na, hindi na po sila magsisimba. 'Di ba? Alam niyo, sa panahon po natin ngayon, naniniwala ako malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Sa dami pong nangyayari. In the last days, sabi ng Bible, perilous time will come. Mga kapigatian, paghihirap. And it's happening right now, guys. So, binalita na po ito, mga sangkay, ng Fox News. Ayan, mga sangkay. Sa gitna po ng Palm Sunday. What happened sa mga kapwa po nating Kristiyano? Mula noon hanggang sa ngayon, pinapahirapan, mga sangkay. So let's pray, no? Ipanalangin po natin yung mga Nigerian Christians na naway malagpasan po nila ang grabing persecution. Jesus is coming back, I believe, no? So mga sangkay, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-comment niyo po ano po ang inyong mga opinion. God bless everyone.